findings ng dentist. Clinical findings. O, halimbawa clinical findings, anong ilalagay doon? Parang tooth number ganon, parang kung merong mobility, merong swelling, kung meron bang tenderness. Okay? Tapos, ano yung mga tests na ginawa. Halimbawa, ang ano lang naman dyan, pulp, vitality test, kung positive, negative, percussion test, palpation, yun lang may basic. Tapos, radiograph, lagi may radiograph. Kaya meron o walang finding, edi kung wala, no significant radiographic findings. Okay? And then, ano lang, konti lang nung treatment, diagnosis muna, syempre. Ano yung naging diagnosis? Basta't meron na tayong symptoms, may radiograph, may test na, okay, we can now able to diagnose kung ano yung case. Naintindihan? Ganun ang outline, ha? Ganun yung outline. Tapos, whatever you can get from our discussion today, you can incorporate in your journal report. Basta naka-outline yan, ha? Naka-outline, naka-bullet form. Ano yung findings. Tapos lagay nyo syempre yung, kung hindi naman nilalagay dyan yung age ng pasyente, gender, yan, gender, kung merong occupation, kung anong mga personal information na included doon, ilagay nyo doon sa first part. Okay, personal data of the patient. Okay. So for today, wala yung window. Okay, so this is continuation of diseases involving the pulp. Okay, so last time, ano nga yung mga na-discuss natin na pwedeng mga sequela or consequences, okay, resulting from injury to the pulp? Ano yung mga na-discuss natin na pwedeng maging effect or results pag nagkaroon ng injury to the pulp? Ano yon? Nag-discuss tayo last time, di ba? Nag-discuss tayo, right? O, ano yung mga naano natin na ito pala possible din na basta't nagkaroon ng injury sa pulp, ito ang pwedeng maging effect. So, ano yon? Ano yung mga pathologic conditions na yon? Yes, Miss Valencia. Okay, just answer, turn on your microphone, just answer. Kasi hati yung screen ko, I cannot see your sa chat. Sige. Okay, pwede magkaroon ng pulp stones. What else? Tooth resorption po, Dok. Okay, pwede rin yun ang maging source, yung injury sa pulp. Okay, pwede rin yung maging cause ng resorption. Okay, internal resorption which may progress to external resorption. Naintindihan, ha? So, i-review nyo din mabuti yung pathophysiology. Alam nyo na, naintindihan nyo na pag sinabi kong pathophysiology, naintindihan na? Pag pinadiscuss ko, pathophysiology, Miss Baraw, naiintindihan anong ibig sabihin ng pathophysiology? Miss Baraw? Yes po, Doc. Ano ibig sabihin ng Yung pathophysiology? Yung? yung pathophysiology po is yung Sige, anong yun po yung Sige, kahit ang Tagalog. pagkakaintindi ko po is
Yun yung? Yung kung paano po yung disease nag-occur. Yan, yung disease process. Okay? Yung process, kumbaga yung steps, Opo. events, not steps, the events that occur. Okay? Paano nag-form, paano nag-develop yung kumbaga yung disease. So you will start that with normal. Ano nangyari? Anong naging changes sa normal? Okay? Kumbaga normally, ito. And then, nagkaroon ng ganito, yan, napalitan, na-change, naging pathologic. Okay? So, ganun pag magre-relate, ha? Kung parang series of event, ganun nyo, parang flowchart. Okay? Okay, next. Or kahit nakabulet, sunod-sunod, naka-chronological order. Ano yung mga pangyayari? Yun. Ano yung mga events? Yan ang pathophysiology. Now, to continue with, so again, we have mentioned this already, that the pulp generally is a soft tissue. Okay, it is very vascular. Okay, ibig sabihin, not very vascular. It is vascular. Ibig sabihin, merong blood supply. Okay, merong connective tissue. So, meron tayong fibers. Alam naman natin, pag connective tissue, it contains fibers. It contains different types of cells. Okay, mga fibroblasts, sila yung taga-produce ng fibers. And then, we also have different types of blood cells. Okay, kasi nandyan ang mga capillaries. So, merong mga blood cells. Okay, ang function nila, ang role nila is for the defense mechanism of the pulp. Okay? So, merong pang defense, merong blood supply si pulp. Okay. And then, meron din tayong nerve fibers. That's why we merong sensation sa pulp. Di ba? Nakakaramdam yung pulp. Yun nga lang, pain lang ang nararamdaman sa pulp. Okay? And then, we will explain later. Now, pulp has may unique features siya. Okay? So, I will explain this one by one. Ano ba itong mga unique features ni pulp? Okay, so yung first one, can you read the first one? First unique feature ni pulp, can you read? Mr. Calalo. Okay, you read. Mr. Calalo, you're here. Ay, absent. Calalo, wala. Present po, Doc. Dito ka na. Hindi. Prelims pala to. Okay, so Mr. Calalo. Unique features of the pulp. It is encased in hard tissue, dentin, or enamel. Magbabasa na lang. It is encased by hard tissue that does not allow swelling associated with exudate or acute inflammatory process. Magbabasa na lang with the exudate. Anong or? Wala akong or dyan. Yung dentin or enamel po, naka-enclosed. Oo nga, hindi mo. Ulitin mo. Magbabasa ka lang, ha? Ulitin mo. It is encased by hard tissue that does not allow swelling associated with exudate of the acute inflammatory process. Yan. Of the. Ha? Sabi mo or. Walang or. Naintindihan? Okay? So, anong ibig sabihin yan? It is encased. So, nandun siya sa loob ng, so the cavity, this is the cavity. The walls of the cavity is a hard tissue. Okay? Or enamel and dentin. 2 layers yan. In the crown, enamel and dentin. So, we have 2 layers of hard tissue, okay, that protects the pulp, that encloses the cavity. So, itong red, this is the pulpal cavity. And then, ito yan. Andyan, yung blue, yung yellow, yung red, yan yung mga vessels. Lymphatic vessels, nerve fibers, blood vessels. Okay? So, ayan, yung pulp cavity is enclosed by 2 layers of hard tissue, the enamel and the dentin in the crown. And in the root, we have the cementum and the dentin. So, since this is a hard tissue, okay, so, when there is swelling, tingnan mo, anong kinumpare ko dito? Anong sabi? It does not allow swelling. Swelling does not happen. It happens inside the pulp, but the tooth will not swell. Okay? The tooth does not swell. Why? Because the pulp cavity is, anong sagot? Is encased by hard tissue. The enamel, dentin, including the cementum. So, ito, kahit magkaroon ng swelling dito, it will not swell. Hindi magbaballoon out. Hindi lalaki yung ngipin natin.
Anong reason bakit hindi nagbaballoon ang ngipin, hindi nagsiswell if there is inflammation? Why? What is the reason? Kasi po naka-enclose o sa cementum and dentin. Sa hard Sa enamel po, sa hard tissues. Okay, naka-enclose ang pulp cavity even if the pulpal tissue undergoes swelling, the tooth does not swell, because the pulp cavity is enclosed by hard tissue. Okay? Tapos, like for example, this one. This is swelling of the skin. I am just trying to compare. Ito yung pag nagkaroon kayo ng swelling. Ayan, di ba? May pumasok na foreign body. Yan, yung mga maliliit na blue. So, ito yung mga defense cells natin, pupunta doon. So, nagkakaroon ng, basta tandaan nyo, once nagkaroon ng entry ng foreign body na sugatan ka, okay, pwedeng ininom mo na inflame, pumasok sa inner, hindi naman di ba? Kumbaga may nainom ka na nag-cause ng inflammation or whatever, or ito na lang yung simpleng may kinamot ka, nasugat, syempre nag-open yung skin mo, open yan, papasok, pwedeng pumasok ang mga bacteria, foreign body. Ang reaction ng katawan is magkakaroon ng inflammation. Do you understand? What is inflammation? Yun yung nag-meet, nagkita, or inattack ng mga defense cells natin, yung foreign bodies na pumasok. Okay? So, pag nag-encounter sila, okay, yun yung tinatawag, nagkakaroon ng inflammation. Do you understand? Yung pag-attack nito, ito yung mga defense cells natin. 'Di ba? May pumasok, ayan, nagkaroon ng crack sa skin, nagkaroon ng laceration. Okay? So, open yan, papasok ang bacteria. Okay? So, yung pag-encounter nilang dalawa na yon will result to inflammation. Do you understand? Now, ang inflammation, di ba, alam natin na ang inflammation, merong cardinal signs and symptoms ang inflammation. So, what are the cardinal signs and symptoms of inflammation? Ano yung nararanasan nyo? Ano yung nakikita mo dyan sa picture? Di ba? Wala lang ba? Wala lang. Pag yung may nakagat ka ng lamok, anong mo? Nakagat ka ng insekto? Anong mga nakikita mo? Anong symptoms? Anong mga nararamdaman mo? Yes? Just answer. Pain po. Doc, Sige, Miss Hernandez, anong meron? Did you raise your hand? Sino ba yung sumagot? Pain po or dolor. Oh, may dolor, which is pain. Ano pa? Rubor po. Rubor. What is rubor? Redness po. Rubor? Rubor ba? Opo. Redness. O sige, ano pa? O dolor. Swelling po, Doc. Rubor. O may swelling. Ano pa? Diba pag tinapakang gano'n, may heat, diba? Merong heat. Ayan, andyan na lahat. Merong pain. Ano yung pallor? Discomfort, diba? Kasi may pain, hindi ka makagalaw. Pag minsan, diba, iniinda mo, merong masakit doon. So, merong discomfort. So, those are the, yes, Miss Banyasha. Ano pa? Okay na po, Dok. Okay, so yan, may inflammation. So, the same thing happens inside the pulp. Naintindihan nyo? Yun nga lang dito, di ba? Nakikita mo umuumbok, nagkakaroon ka ng pigsa, 'di ba? Meron kang pustule, meron kang papule, umuumbok, nagkakaroon ng nodule, may swelling. Kasi yung skin natin, kumaga, pwede yang pwedeng mag-swell. Do you understand? Kasi naman yan, free. 'Di ba? Unlike ito, okay, may pumasok doon, may pumasok na bacteria, the same thing will happen. Magkakaroon ng inflammation. So, ganun din, di ba? You feel pain, hindi nga lang nakikita natin, pero yung ganun din, same reaction. Okay? Magkakaroon din yan ng swelling, merong pain. Okay? Tapos, may discomfort. Of course, the same. Ito nga lang, pag nagkaroon ng swelling, okay, magsiswell yan, pero ipit. Kumbaga walang room for expansion. Again, because it is again. So that's why pag nagkaroon ng swelling dito, sobrang sakit. Imaginein mo yung
sasakay ka ng LRT na siksikan. 'Di ba? Parami ng parami yung passenger, 'di ba? Parang parami passenger. What happens inside the train? 'Di ba nagkakasiksikan na, nasasakyan, hindi na nasasaktan ka, hindi na komportable. So ganun din, yung mga components dito pag pumasok yung bacteria, nagkaroon ng inflammatory reaction, the same thing. Okay? Magkakaroon din ng swelling. So what will happen? Yung mga components dyan, dadami yung fluid kasi may swelling eh. Okay? Tandaan nyo, pag merong inflammation, nagkakaroon ng influx ng blood supply. Kaya yan nagsiswell, kaya yan umuumbok. Ibig sabihin, dumadami yung fluid. Ayan o, lalabas dyan, dumadami yung capillaries. Kaya yan nagkakaroon ng swelling. Ibig sabihin, dumadami yung fluid dito, nagkakaroon ng edema or swelling. Which is part of yung pag-fight nila against the foreign bodies. Kailangan kumbaga dalhin niya diyan yung tropa ng mga defense cells. Okay, so ang effect nun, siyempre, dadami yung fluid, dadami yung cells diyan, what will happen? Magkakaroon ng swelling. Do you understand? Do you understand? Pero dito yung swelling, kumbaga kahit lumaki yan, hindi ganun kasakit kasi open naman yan eh. Kahit sumakit, di ba? Kahit mag-swell yan, walang humaharang. Free. Di ba? Possible yung swelling. Hindi siya naka-enclose, hindi napipigilan, walang barrier. Do you understand? So pag kinumpare mo, okay, the same degree ng swelling, saan mas masakit? Saan mas masakit? Sa may tooth po ba, Doc? Ito syempre, yung sa ngipin. 'Di ba? Kasi ito hindi makabuelo. Dito nagsisiksikan. Dito kahit sabi mo mag-swell, okay? The skin surface can expand. So it can accommodate, 'di ba? Pwede siya mag-expand, pwedeng lumuwag, so maka-accommodate niya yung mga products. Okay, mga products of inflammation. Ano yung products of inflammation? Yung fluid, yung cells, yung dumadami na fluid. Okay? So the skin, okay, other areas of the body can expand. Unlike here, dumadami, di ba? Madami din, nag-i-increase din yung fluid, nag-i-increase din yung number of cells. So basically, tumataas, lumalaki yung volume ng pulp tissue. Okay? But there is no room for expansion. The pulp cavity is not capable of expansion to accommodate the products of inflammation. Therefore, nagkakaroon ng nagkakaroon ng other words for siksikan. Naisip ko na yun kanina eh. Can you help me? Anong tawag doon? Mamaya na lang. Lalabas din yan. Nakalimutan ko na naman. Okay? Hindi maalis sa isip ko. Okay. So nagkakaroon ng basta for the meantime, I cannot recall the exact term. Okay, nagkakaroon ng impingement. Nasisiksik, naiipit. Okay? So blood vessels, okay, especially the nerve fibers are impinge. Ibig sabihin naiipit. So pag naipit yan, okay, kaya nagkakaroon ng pain. Naintindihan? So okay na tayo dito sa first feature. So this explains why, okay, explains why swelling, there is no swelling, the tooth does not swell, okay, even in the presence of inflammation. Okay, ayan, may exudate. Yung exudate, yun yung sinasabi ko na inflammatory products. Yun yung mga fluid, mga inflammatory, parang nagkakaroon ng edema. Okay, nagkakaroon ng increased blood flow. Kasi kailangan ng increased blood flow pag merong inflammation. Okay, bakit kailangan ng increased blood flow? Kasi it carries yung mga defense cells. Okay. Naintindihan na? Do you understand this diagram?
Okay na tayo? Meron pang question? Okay, so ito, you should be able to explain this one, ha? Hindi lang ito, hindi lang ito. It is in case with ganon, then what will be the effect? Ha? What will be the effect? Eh, ano ngayon kung in case by hard tissue yan? Okay? So you have to explain further. Kaya pag minsan huwag kayo magtataka, bakit ganito, bakit 2 points, bakit 1 point lang ako? Ang haba-haba ng sinulat mo, wala namang kasense. Napakaiksi, wala, direct to the point, wala man lang, hindi inelaborate. Naintindihan, ha? So do not compare your answer, bakit ganito, ganyan. Pag minsan, wrong use of word. Okay? So next, what is the second feature of the pulp? Okay, you read. What is the second feature of the pulp? Okay, Miss Abelia. Abelia? Am I audible po, Doc? Yes, yes. There is no collateral circulation to maintain vitality when the primary blood supply is compromised or terminal blood flow. Okay, so ito yung na-mention ko na sa inyo last time, that the pulp is supplied with terminal blood flow, meaning there is no collateral circulation. What is collateral circulation? Ito yung parang backup, alternative, extra supply, extra blood supply of the pulp. Do you understand? Ang main supply of the pulp, main blood supply of the pulp is what you call terminal vessel. Parang yan, no? Yung blue na yan, blue and red, okay, yan yung terminal vessel. So, pag nakat yan, okay, or na-damage dito from the top, di ba, caries, galing dyan sa taas, o yung mga other ano natin, di ba, external resorption, internal resorption, di ba? So, once the pulp is damaged, okay, namatay na yung pulp dyan, na-damage dito to trauma. So, nagkaroon ng cut dyan. Okay, wala nang backup. Even if there is blood supply in the surrounding tissue here, okay, it cannot back up, it cannot provide extra blood supply to the pulp. Unang-una, tingnan nyo dito sa dulo ng pulp, constricted yan. Okay, so it will not enter, capillaries will not enter the apex. Okay, kahit sabihin mong meron diyang opening, it is constricted. Okay, so basta't ang pulp, okay, it is supplied by anong type ng vessel? The pulp is supplied by Terminal vessel. terminal blood flow, which does not provide what? Na hindi nagpo-provide na. You continue, Miss Manalo. Pag terminal, Isa lang po yung blood supply niya. So, kaya nga, therefore, there is no, ano ibig no sabihin? backup blood. No, there is no other option po if there's Oh, ano yun? Basahin mo. Do not use other words. Nandiyan na yung word na no collateral. mas There's no appropriate, collateral. no collateral, ha? Kung nandiyan na yung appropriate term, use it para you get used to mga medical terms. Hindi yung sobrang, kasi magiging doktor kayo. So, sometimes there's a need for you to use the exact term. Okay? You use the layman's term, pero kayo, dapat alam nyo yung medical term for that. Okay? So, once na-block yan, there is no collateral or there is no backup. There is no, tawag dito, no backup that can provide additional or that can provide new blood supply to the pulp. Isa lang yan. Okay? So, that's why pulp, once blood supply is damaged, pulp is prone to necrosis. Naintindihan? Isa yan sa mga diagnosis, di ba? Necrosis. Okay? Next. Okay? Can you read? Miss Guansing, read the third. Biopsies and direct applications of medications are impossible without causing necrosis of the entire pulp. Okay. Okay, so alam natin na ang pulp, okay, in order for you to access the pulp, para makita mo yung pulp, anong gagawin mo? 'Di ba? Kailangan mong buksan yung ngipin. Right? Kailangan mong buksan yung ngipin. Ano ba tong picture na to? Bakit ganito to? I cannot figure out. Ito pala, ito yung incisal. Okay, merong malaking caries dun sa side. Okay? So yan, naka-open na. Okay?
Natanggal mo na yung caries, may access ka na dun sa pulp. So once you cannot, halimbawa may nararamdaman sa pulp and you want to diagnose, ano bang klaseng disease ito si pulp? Ito ba irreversible? Okay? You cannot diagnose that by doing biopsy. What will you do? O halimbawa, maliit lang dito yung caries. Okay? Sige, sabihin natin magbabiopsy. How are you going to do that? So you will open the tooth. O ayan, inopen mo yung tooth. Tapos kukunin mo yung pulp. Tapos kukuha ka lang ng sample. Diba? Kukuha ka lang ng sample. Okay, so what will happen? Hindi mo pwedeng ikat yan. Diba? Alam natin yung mga second characteristic ni pulp. Pag dinamage mo yung blood dyan, wala na yan. Terminal blood flow na yan. Wala nang backup. Naintindihan? Pag kinat mo yan dito, kinat mo si pulp, so wala nang blood supply. Yan lang ang blood supply nila. Tinanggal mo pa to. So what will happen? It could lead to necrosis of the pulp. And what will you do? Kukuha ka ng sample yan, ipapabiopsy, ibabalik mo to. Wala na. Parang mas pinadali mo yung buhay ng pulp. So it is not possible. Biopsies are not done. Not unless you do root canal treatment, tinanggal mo yung pulp. Kumbaga, plan of treatment na talaga that you do root canal treatment. There are cases that you can remove the entire pulp. Ayan o, nakuha niya ng buo. Yung pulp. E di, ikaw, ipabiopsy mo. Okay? Pero ito, diretso yan. The tooth has to undergo root canal treatment. That's the only way to get the pulp tissue. Okay? If you are going to do root canal treatment. But if your purpose is to take a biopsy, you just get a piece. Kukuha ka lang ng tissue sample, that could not be done. That is not possible. Okay? Kumbaga parang kahit sabihin mo, gatiting lang yung kinuha mo dyan, pinatay mo na rin si pulp. And what is your purpose? Just to determine kung yan ba ay reversible, irreversible, and what will you do with the rest of the pulp? Ibabalik mo? Wala na. Kumbaga parang pinatay mo na talaga siya. Do you understand? So biopsy, direct application are impossible. Hindi pwedeng, may swelling, lalagyan ko to ng gamot, tas ibabalik ko. No, it's not possible. Unang-una, first is yung access to the pulp. You have to create a cavity, okay, in order to gain access of the pulp. And you cannot just damage, okay, one portion of the pulp. Damaging a portion of the pulp could result to damage of the entire pulp. Hindi could, or it would result to. Okay? Yun ang magiging effect nun. Do you understand? Therefore, biopsy and direct application naman is not possible, is not routinely done in the pulp. Okay? Basta't may damage at hindi na based on mga clinical presentations, wala na, damage na si pulp, ang treatment niyan, root canal treatment na, no need to take a biopsy. Okay? So, kumbaga, para sa diagnosis ng pulp, hindi kasali ang biopsy. And then for treatment of the pulp, we do root canal treatment, direct application. So wala tayong topical application of antibiotics kay pulp because these are not possible. Because instead of treating the pulp, it would cause, anong magiging effect? Instead of doing good for the pulp, ang intention mo ay gumaling sa pulp, what will happen to the pulp instead if you do that? What will happen? Sasabi ko lang, ka-explain ko lang, what will happen? Ang intention mo ay gamutin si pulp. Pag ginawa mo yan, nag-direct application ka, in-accept mo, what will happen instead? Necrosis po. Mag-necrosis yan. Yun yung sinasabi ko, intention mo is good, pero mali yung sistema. Papatayin mo si pulp. Do you understand? Okay, naiintindihan yung mga special features niya kasi we will apply that later. Okay. Okay, next. Kalalo, are you here? Andito na si Kalalo.
Yes po, Doc. Okay, you read the third, to. So, about pain. Due to referred pain and lack of proprio Then, muna proprioceptors, sa taas muna, sa taas. pain and increasing levels of sensitivity are the only signs that can be used to determine the severity of pulp inflammation. Severity, ha? Parang narinig ko, severity, ha? Severity of pulpal inflammation. Okay. So, bakit yun lang ang pain is the only type of sensation, okay, felt in the pulp? Yung sensitivity, kumbaga, sa pulp, pain. Okay, yung sensitivity is, yan, parang mild pain, yung ngilo. Diba? Ganon din reaction mo, may konting sakit in the form of ngilo, sensitivity. Okay? So, it can range from mild sensitivity, mild pain, moderate, to severe pain. Puro pain lang. Uminom ka ng malamig, hindi mo sasabihin na, ay, ang lamig. Hindi, anong mararamdaman mo, di ba? Parang nangingilo yung ngipin mo. Okay? Kumain ka ng maasim at laging pain lang. Why? What is the reason for this? Bakit pain lang ang nararamdaman, ranging from mild sensitivity to severe pain? Bakit puro ganun lang ang nararamdaman kay Pat? Yung pressure, interpreted yan as pain. Lahat interpreted as pain. The reason for this is because the only type of nerve ending present in the pulp are the free nerve endings. Okay, and what are free nerve endings for? Free nerve endings are pain receptors. Marami tayo, iba-iba tayong klase ng, yung pinakang dulo na. Yan yung mga nerve fibers natin, di ba? Galing from the brain, we have the axon, the dendrites. Nagtatravel yan hanggang dyan sa mga skin surfaces, iba't ibang organs. So, yung pinakang dulo niyan, you call that ending. Okay, nerve endings. Okay, so there are different types of nerve endings. Merong para sa pain, merong para sa pressure, di ba? Merong para sa touch. Compare mo sa skin. Pag tinouch mo yung skin, pain ba agad? Idiin mo yung skin. Pain ba agad? Ano ba nararamdaman mo? Pressure muna. Okay? Kay tooth, i-touch mo yan, di ba? Nagka-cavity preparation ka, matouch lang ng konti, sensitive. Okay? Maikagat mo ng bigla, may pain. Okay? Unlike sa skin, kumpara mo, sa skin nag-touch ako. Walang pain, di ba? Naramdaman mo, may humawak. So, mayroon touch receptors dyan. Okay, diniin ko, okay lang. Pressure, hindi pain. Right? Pero pag i-apply mo yan, mag-touch ka, idiin mo yung pulp, isa lang. Ano lang mararamdaman pag sa pulp? Same stimulus. Ano lang ang mararamdaman sa pulp? Pain po. Pain lang, lahat yan. Naintindihan nyo? Naintindihan? Kasi anong reason? Anong meron lang sa pulp? Anong type of nerve ending lang meron sa pulp? Free nerve ending po. Free. Yung tinatag na free nerve endings. Pag sinabing free, yung nerve fibers walang covering. Naked nerve fibers. Wala nung mga myelin sheath, wala siyang capsule. Talagang bare na nerve fibers lang. Yun yung klase ng nerve ending. Okay? Ang tawag, naked nerve fibers or the free nerve endings. Anong function ng free nerve endings? They are, ano ang free nerve endings? They are pain receptors. And those are the only type of nerve ending present in the pulp. So that is the reason why pain is the only type of sensation felt in the pulp, ranging from mild sensitivity to severe pain. Naintindihan? Naintindihan? Naintindihan na. Okay na tayo ha. So itong mga words diyan, wordings diyan, meron diyang additional dapat nagno-notes kayo, pinicture mo 'yan, kinapi mo 'yan. Okay? There are further explanations for each characteristic or ng unique features of the pulp. Naintindihan? So if I ask you, explain, okay, enumerate and explain the unique characteristics of the pulp. Anong ibig sabihin yan? Anong significance yan? What else can you say about that? Okay?
So next. Okay, read the next one. Tayo dito ng mga Guanxin. Okay, Tejada. Miss Tejada, are you here? Yes po. Okay, read. Diseases of the pulp. Dental pain is the most Hindi. Ito na nga, hinahinap ko na eh. Diseases na yan. Nasa ano pa tayo? Nasa special characteristics pa tayo. Sorry po. Due to referred pain and the lack of proprioceptors or deposition sensors in the pulp, localizing the involved tooth can be considerable and can be a considerable diagnostic challenge. Okay, so anong ibig sabihin nito? Pag may pain, sometimes you cannot point exactly where the pain is coming from. Okay? Kasi sa pulp, lalo yung mga severe pain, ang pain yan, umaabot hanggang ulo. Okay? Hindi ka makatulog. Ito yung mga severe cases na severe pain. Okay? Sometimes it's quite difficult to pinpoint right away to identify the exact source or location of the pulp. Ay, location of the pain, source ng pain. Saan nanggagaling yung pain na yan? Okay, lagi referred pain. Pag merong pain, okay, toothache, okay, usually, nagkakaroon ng referred pain. Meaning, parang kumbaga yung coverage ng pain. Pag sinabi mong referred pain, pain is felt, okay, on the surrounding structures. Walang exact location. It's difficult for the patient to identify or to point the exact location of where the pain is. Kung alin talaga yung painful ng ngipin. Naintindihan? Pag minsan sabi, basta dito sa right side. Okay? Why? This is again due to, ito naman yung isa rin na nakulang na ito lang, ito, walang ganito sa pulp. There are no proprioceptors. What are proprioceptors? These are position sensors. They can determine. Okay? Sila yung taga-identify ng location. So these are also absent or lacking in the pulp. That's why pain is sometimes felt as referred pain. Naintindihan? So, pag sinabing referred pain, okay, pain radiates, okay, to the surrounding structures. Pwedeng ang toothache can radiate up to the head, to the neck, again, parang buong ulo mo, gusto mong ipukpok. Hindi mo ma-determine. Kumbaga kalat, nakaspread ang pain. You call that referred pain. Bakit? Because of, due to lack of proprioceptors. It is difficult, okay, to identify the exact location where the pain is coming from. Again, the reason for that is due to lack of proprioceptors. Okay? So, let us sum it up. Ano ang mga special? What makes pulp special? And what are the clinical significance? What was the first one? Alamilio, are you here? Yes po, Doc. Okay, ano yung una? Ano yung una natin na diniscuss? Na special characteristic ni pulp? How do you understand that? The first one. Ano yung sinasabi? Ano yung first characteristic? Yung first characteristic po is yung isa lang po yung blood supply po ng Yun ba ang una? Yun ba ang una? Sabi ko sa inyo, midterms na ha. Ito, reminder lang. Ang adjustment, binigay ko na ng prelims. Okay? So, lahat yan talagang nahatak ang grades nyo. Yung mga grades na binigay ko dyan, di ba, na-post na? Mga grades na binigay ko, actually, those were not your actual grades. Lahat kayo. Okay? Lahat yan is 1-2 steps lower than the grades that I gave you. And that's it. Okay? Midterms, finals, huwag kayong magugulat. Kung pagdating ng midterm, hinayaan mo, kasi kahit sabihin mo bagsak yan binigay ko sa'yo, mas bagsak yan ang actual yan. Kung yan ay 3-5, it was supposed to be 5 or 4. Naintindihan? Ngayon, 3-5 yan, hindi mo inalagaan.
Kahit 3-5 yan, di mo inalagaan. Same pa rin, midterms, finals, ganun ka pa rin, di ka pa rin nag-aaral, di ka nag-improve, okay na ako. Nabigay ko na lahat, di na ako magbibigay. So, pati yung 60% papasok na yan ng midterms and finals. For the prelims, sige, nag 50% ako. Para lang for you to have a good start. Hindi kayo madismaya agad. Tandaan nyo yan, ha? Pagdating ng midterms at finals, 60% na tayo. Tapos na ang sale. Naintindihan? Ha? So, study harder, mag-aral ka. Kung di mo kaya, yan, mag-group study kayo, magtanong, practicein mo yung quiz. Okay? At importante, pag nagpapaliwanag ako, you take down notes, you listen very well, you take down notes. You ask questions. Naintindihan? Ha? O kagaya yan, tinanong ko, ano yung first? Yun ba yung first? Ano ba yung first na characteristic? What was the first characteristic? Okay, sige, answer. Legaspina. A tooth does not swell po since naka-encase po siya by hard tissues which is the enamel and dentin po. Okay, you include the cementum also, pag nasa root. Kasi dyan enamel and dentin, kasi usually pag caries, of course, it starts sa crown. Okay? But of course, cementum is also included. Okay? So swelling is not possible. Okay? Kasi there is no room for expansion. The hard tissue will not expand. Okay? Naintindihan? Yun yung una. Okay? So what is the second characteristic, special characteristic of the pulp? Okay, so just turn on your microphone and answer. What is the second characteristic? Okay, De Los Santos. Jezra. There is no, sir. Wala po, Doc. Circulation. Collateral circulation. Meron namang circulation, kaya lang, ano lang compromise po. Ano nga, bakit compromise? Yan yung mga explanation mo. Ano muna yung dahilan? Bakit hindi naman compromise? Pag nagkaroon lang ng damage, naku-compromise. Opo. Right? Kasi po yung parang wala pong backup po yung blood vessel. So yung blood flow po, wala pong alternative. Ang tawag po, Doc, ay collateral circulation. Walang ganon. Ano lang yung meron? Ano lang yung meron? Anybody who can answer? Ano yung meron? Sabi niya walang backup kasi terminal blood flow lang dyan. Ibig sabihin, pag terminal blood flow, there is no collateral circulation. There are no other backup that could provide new or extra blood supply to the pulp. Naintindihan? Ha? Okay, ano yung next? Na characteristic. Okay? Machenzo. Biopsies po and direct application is not possible. Dapat po RCT. Oo. What will happen if you do biopsy or direct? Magkakaroon po ng necrosis or yung death of the pulp. Okay. The more damage, ha? Then ano? Okay, what else? Ano pa? Ano pa ang karakteristik natin? Ano pa yung mga karakteristik natin? Ano pa yung naintindihan nyo? Continue. Salvador. Doc, another po is yung pain and increasing levels of sensitivity are the only signs. Why? Di ba sabi ko may further explanation? Kasi po, Doc, yung pulp po, yung tooth po, it only has free nerve endings, which are naked nerve fibers, and they are pain receptors po. Okay, that is the only. Yun lang. Because they have only. Dapat nandun yung the only type. Yun lang kasi yung meron. Naintindihan? Kasi pag sabihin, they have, pwedeng meron pang iba. Wala nang ibang choice. That is the only, kaya pain lang. Do you understand? Okay, that's the word only should be there. The only type. Yun lang, walang other option.
Walang ibang pwedeng maramdaman. Because again, the only type of nerve ending present in the pulp are the free nerve endings, which are pain receptors. Naintindihan na? Okay. O bakit, ano pa? Ano pa yung ibang characteristic? Ito, how do you explain why? Why is there always referred pain? Pag merong toothache, there'll always referred pain, interpreted as referred pain. Why? Anong reason? Yes, Lagumbay. Doc, Sige. it's hard po to localize the pain since there is lack of proprioceptors or position sensors po. In the palm. Okay, very good. Okay, so alam na to ha. Alam na yung mga additional explanations for that ha. Okay. So, ayan. So, dental pain is the most common reason, di ba? Bakit yan pupunta sa, ano, di ba? Lagi lang, kaya lang naaalala si dentist, lalo so, alam naman natin, di ba? Alam naman natin dito sa, kumbaga, great portion ng population talaga cannot afford pa yung regular dental check-up. Hindi part ng pamumuhay nila, or sabihin na natin hindi part ng budget. Walang budget for dental check-up or dental treatment. So talagang ang pain lang is pag may pain na, tsaka lang talaga pupunta sa dentist. And by that time, bakit nagkaroon ng pain? Kasi pwedeng umabot na sa pulp. 'Di ba? Nandun na, meron ng pulpal involvement. Okay? So ano ang mga cause ng pulpal diseases? Ayan. So tandaan nyo, diyan ha, diyan yan, thermal. So lahat ng to, pwedeng mag-irritate ng pulp. Lahat ng yan. Now, there was a study made wherein, kumbaga, inexpose si pulp. Okay? Kinuha yung pulp, inirritate yung pulp, and then inexpose siya in a sterile environment. Walang bacteria. Walang bacteria. Okay? So, based on the result ng study, pulpitis did not occur. Okay? So, ibig sabihin, for a pulpitis to occur, dapat merong bacterial invasion. So, kumbaga, parang requirement, kailangan nandun si bacteria. Okay? Basta't nandiyan si bacteria, pumasok sa pulp, anong mangyayari? Ano yung una kong pinakita? Diba? Basta't nag-encounter ang bacteria, okay, automatic, pupunta dyan yung mga defense cells natin. So, yung reaction nila, yung nagkikreate ng inflammation. Kaya nagkakaroon ng cardinal signs and symptoms of inflammation. Meaning, naglalabanan yung bacteria, nilalabanan ng katawan mo yung bacteria. So, ibig sabihin, ang inflammation is a good sign. Is a good sign that your defense system is working, na pinoprotektahan ka ng katawan mo. Do you understand? So, pag naramdaman mo na, ayan, namaga, okay, may mainit na gano'n, tapos bigla makikita mo, after ilang di ba gagaling na? Kasi, ibig sabihin, umaksyon yung defense mechanism mo. Yun nga lang, pag umaksyon sila, yan, may kasamang pain, may kasamang swelling. For a while, mararamdaman mo yun. Pero ang kapalit nun, pinoprotektahan or pinapagaling or pinapatay ng katawan mo yung bacteria. Naintindihan? Ganyan ang inflammation. Inflammation is a manifestation that your body, that your immune system is working, that your immune system is trying to fight the bacteria, the foreign body that enters the body. Okay? Pumasok. Okay. So, etong mga to, nandyan yan, physical, mechanical, okay, alba nagkaroon ng fracture yung tooth. So, open yung tooth. Okay, pag na-fracture yung tooth, na-open, alam naman natin kung fracture, naka-expose yan sa bibig. And we know that our mouth is a pool of bacteria. Okay? The dirtiest place on earth, sabi nga, the dirtiest place on earth is the mouth. So, punong-puno ng bacteria. Okay, good and bad bacteria yung bibig natin. So, pag na-fracture yung ngipin at na-expose si pulp, okay? So, bacteria can easily gain access. So, ayan, papasok yung bacteria. So, it can result to pulpitis. Naintindihan? O nagkaroon ng heat na damage.
Okay, so dito, itong mga to, kung ito lang, walang bacterial involvement, pulp disease will not occur. Kumbaga, naagapan mo. Kasi kumbaga yun yung mga untreated. Pag hinayaan mong magpumasok si bacteria kay pulp, yun, it can result to pulpitis. Kaya nakalagay dito, causes of pulp disease. So, hindi yan lahat, kumbaga, severe damage to the pulp agad. Okay. Kaya sabi ko, di ba, nagkaroon ng fracture. Paano magiging severe yan? Paano yan magiging pulpitis? Pag nagkaroon ng bacterial invasion. So, itong bacterial invasion will be due to, kumbaga, meron munang, anong tawag dito? Meron munang event that happened before bacterial invasion. Itong mga to, this could cause, kumbaga ito, pwedeng ang damage niyan to the pulp is mild lang. Do you understand? Pwedeng moderate to mild to moderate. Okay, may damage sa pulp, but with this, okay, pwedeng mild lang yung, kahit ito namang bacteria. Okay, kung mababa lang, pwedeng mild lang. So, kung itong mga to naging severe, edi yung effect kay pulp, severe din. Do you understand? Hindi naman ibig sabihin na nagka-fracture ka, patay na agad yung ngipin. Pag nagka-fracture, okay, nagkaroon agad ng treatment, hindi ganun kalaki yung damage sa pulp, then pulp can recover. Kaya nga meron tayo, di ba, iba-ibang klaseng pulp. May reversible, may irreversible. So, it depends on the severity of these factors, of these etiologic factors. Naintindihan? Ibig sabihin, ito, yung physical and chemical, okay, combined with bacterial, yun, magiging severe yung damage to the pulp. Naintindihan? Pero sabi ko nga, okay, now, it is quite impossible kasi for the oral cavity na basta't na-expose si pulp, imposible na sabihin natin sterile, hindi kasi sterile yung bibig. So, once na-expose si pulp, automatic yan. Merong bacterial invasion. Yun na nga lang, yung bacterial invasion, pwedeng mild, pwedeng moderate, pwedeng severe. Like for example, yung fracture, ang laki, expose lahat ng pulp. Oh, ang daming papasok na bacteria. Diba? Kumbaga, ang laki ng opening eh. Pero kung halimbawa, ito, napaso lang ng konti si pulp. Okay? So, mayroon man, kumbaga, na-expose man, konting-konti lang si pulp, okay, may bacteria, pero kayang-kaya pang i-protect ni pulp yung sarili niya. Okay, nagka-damage, but the damage is mild. Do you understand? So, ito, ayan, yung factors na yan, okay, bakit magkakaroon ng pulpitis? It also depends on the severity, okay, on the intensity of these factors. Nagkakaintindihan? Hindi naman basta't pumasok tong mga factors na to, severe damage agad kay pulp. So, depende din sa intensity, sa severity nitong factors na to. Do you understand? Do you understand? Naiintindihan? Okay. Basta ito yung mga pwedeng maging dahilan. Now, if severe yan, okay, halimbawa, attrition natin, hindi naman yan agad, putol agad yung ngipin at may pulp exposure agad. O kung dun sa start pa lang, may sensitivity na at nagkaroon na ng treatment, then mild damage to the pulp yan. Pwedeng reversible pulpitis lang yan. Okay? O ito, yung chemical. O, konti lang naman, isang konting-konti lang, portion of the pulp lang, andun lang yung ano. Okay? So, depende sa severity. So, ito yung mga etiology, possible causes. Okay? So, ito, yung mga physical, yan, mechanical, nagkaroon ng trauma. Okay. So, compare mo yung damage kay pulp sa crack lang compared with this one na talagang ito, direkta, na-expose agad si pulp. So, syempre dito, mas severe yung damage kay pulp. Ayan. Wala na halos ngipin. Okay? Kung sensitivity pa lang, nagkaroon na ng treatment, na-close na agad yung ngipin, so tapos na yung kwento, pulp can recover. Ayan.
O sobrang init, cavity prep, walang tubig, tapos ang diin ng kamay. O pagka ganun, ang laki agad ng pulp exposure. So mas severe yung damage. Pero yung halimbawa, konti-konti, dahan-dahan ka, alam mong nasa dentin ka na, tapos meron namang water, okay, gano'n. So, mapoprotect si pulp. Yan. Okay, mga rubber cup na walang water, i-generate yan ng heat. Halimbawa, tinuloy-tuloy mo, diniin mo pa, ang tagal na ganyan, no? Ang laki ng damage kay pulp. Pwedeng mamatay si pulp. Pero kung sadali lang, or ganun, okay, so yung severity, yung intensity, is also a factor. Okay? So, erosion. Ayan. Ito yung very common. Infection. Ito talaga, andyan na kaagad yung bacteria. Okay? Direct yan. Si bacteria na ang nag-cause. Si bacteria na talaga yung pumapasok kay pulpitis. Okay? So, when these factors, sabi ko nga, okay, kumbaga, ang requirement for an inflammation to occur, it should involve bacterial invasion. The presence of bacteria is necessary for an inflammation to occur. Naintindihan? Nakakaintindihan tayo nung sa etiology? Okay na tayo, ha? Basta't kumbaga fracture, pag na-fracture yan, okay, kumbaga kung wala naman yung bacteria, halimbawa fracture lang, kahit na-expose mo si pulp, kung wala namang bacteria, hindi magkakaroon ng pulpitis. However, imposible nga na pag na-fracture, walang bacteria. Why? Because the mouth is full of bacteria. Nakaabang agad yan dyan, kasama ng laway. Siyempre, pag na-fracture yan, naka-expose si pulp doon sa saliva. So, papasok talaga si bacteria. Kumbaga, ang hirap iwasan ng bacteria sa oral cavity. Yung nangyari na in-expose si pulp, okay, kahit na-expose si pulp, pero nilagay siya sa bacteria-free environment. In vitro lang yun, sa study lang yun. Walang bibig na bacteria-free. Naintindihan? So sa bibig talagang pag na-expose si pulp, bacterial invasion will follow. You exposes the pulp to bacteria, okay, leading to different pulpal diseases, which could range from reversible to irreversible to necrosis. Naintindihan? Ha? So, kumbaga, lahat yan, ang pathophysiology lang yan. If there is injury to the tooth, crack, okay, enumerate mo yung other etiology, okay, what will happen? The pulp is exposed to the bacteria. Okay, yun yung bacteria. Basta't pumasok ang bacteria sa pulp, nag-invade. Okay, basta't pumasok, kailangan nandun yung bacteria. Ha? So, bacteria, halimbawa, damage to the tooth, exposure of the pulp, okay, and bacterial invasion, yon, it will result to inflammation. Okay, pag nagkaroon na ng inflammation, what will happen? Magkakaroon ng swelling si pulp, increased blood flow, impingement of the nerve fibers, okay? So, nagkaroon ng increased blood flow, tumaas yung volume, increased volume of the pulp, okay? However, it cannot swell, there is no swelling, is not possible, so there will be impingement. Okay, continuous increase of the pulp volume will lead to impingement of the nerve fibers, thus causing pain. Kaya sumasakit, di ba? In-explain ko yan. Kaya may pain dahil pag may inflammation, okay, dumadami, lumalaki yung volume ni pulp. Hindi naman possible ang swelling. Do you understand me? Do you understand? Naiintindihan? Na-inflame si pulp, 'di ba? Dadami, 'di ba? Kumbaga parang yung train sa LRT. Pag may inflammation, okay? Parang ganon, dadami yung tao doon sa loob ng LRT. So anong mararamdaman ng mga tao doon? Discomfort hanggang sa maya-maya nagsasakitan na. So ganun ang nangyayari sa pulp pag nai-inflame. Parang tuloy-tuloy dumadami yung increase yung volume ng tao sa loob nung train, nung couch. So what will happen? Hindi mo naman ma-expand yung train, di ba? Ganun na talaga yung size ng train.
pero tuloy-tuloy ang dami ng volume ng tao. Ganon din sa pulp. Hindi nag-expand ang tooth, pero with inflammation, the volume of the pulp continues to increase. So what will happen? Okay, there is no room for swelling, no room for expansion of the cavity. Andun lang, pero nagsiswell sila. So what will happen? Nai-impinge ang nerve fibers. That's why there is pain. Okay, so yang alam mo yung pulp na yan, 'di ba ganyan? Bakit bigla nawawala yung pain? So pag ganyan, 'di ba? Ayan na, may inflammation. Pero walang malabasan, tuloy-tuloy dumadami to, may air, okay, may hydrostatic pressure. So kaya naiipit si pulp, kaya may pain. Pero once inopen mo yan, okay, para yang balloon. 'Di ba? Yung balloon ganun na ganun. 'Di ba? Naka-inflate siya, 'di ba? Para siksikan. Yan. Pero once nag-create ka ng ito yung balloon, di ba? Punong-puno na ng hangin yan. Okay. So once inopen mo yan, nag-create ka ng vent, ng opening, what will happen? May lalabasan na ngayon. May lalabasan na yung mga fluid, okay? Yung pressure, marirelease na. So, kahit hindi nagkaroon ng treatment, that is why, pag minsan, ang laki-laki ng sira ng ngipin, magtataka ka walang pain. Kasi may opening na dyan. So, lumalabas na yung pressure. Pag na-release yung pressure, yun yung time na marirelieve yung pasyente. Wala na yung pressure. Wala nang dumidiin doon sa nerve fiber. So, what will happen? Makakahinga na yung ngipin. Wala nang nagpipress doon sa nerve fiber. Wala na ring pain. So, yung pasyente, kumbaga initially, ganyan, pupuntaan, sakit-sakit, Dok. Eh, syempre, weak na yan. Nabutas na. O, basta't nagkaroon na ng vent, kaya yung pasyente sabi, okay na ako, hindi na sumasakit. Pero hindi nagkaroon ng treatment, nandyan pa rin. Yun nga lang, nabutas na kasi yung ngipin. Kumbaga sa balloon, tinusok mo na ng ganun, na-release na yung air. So magko-collapse na ngayon. So wala nang tension, wala nang pressure, wala nang pain. Parang yung sa pigsa. Diba yung pigsa? Hanggat hindi yan napuputok, di ba? Ganun yan, nagpapulsate yung pain. Ang sakit niyan. Feel mo na parang naghahakot ng nana. Kumikirot-kirot yan. Tumitibok-tibok yung kirot niyan. Pero once binutas mo yan or nagbutas yung nana, di ba pumuputok yung nana? Andyan yung swelling, lumalabas yung nana, pero yung pain, pansinin mo, wala na. Automatic yan. Basta't ginanon mo, pinutok mo yung parang, kasi ang nagkukos ng pain is yung tuloy-tuloy na dumadami na volume, tuloy-tuloy na dumadami na inflammatory product sa loob, lumalaki, nai-impinge, naiipit yung nerve. Diba parang sa LRT, dumating na sa station, binuksan na yung pinto, may bababa na. Ano nararamdaman nyo? Pag bunabawasan na yung tao sa LRT, ano mararamdaman mo? Ang dami nang bumaba. Kalahati ng pasahero sa LRT bumaba na. Ano na mararamdaman ng mga natirang pasahero? Lumalamig po. Lumalamig, gumiginhawa. Diba? Maginhawa na. Hindi ka na nasisiksik. Tama? Miss Banyasya? Wala na. Komportable ka na. So, ganun din sa ngipin. Okay? So, diba na, nagbabaan na. Kalabas na nabutas na yung ngipin. Kasi diba, caries yan. Nag-crack na, natuloy na, na-crack. Mga bulok na yan. So, pwede na yan matanggal. Diba? Misa, may natanggal ang ngipin. At the same time, ayun, parang pumutok na yung pigsa. Pigsa yan. Actually, parang pigsa yan sa loob. Pag pumutok na yan, yun, na-release na yung hangin. Kasama yan, na-release na yung pressure. Yan, magiging komportable na. Pero andun pa rin yung sira ng ngipin, na-inflame pa rin yung pulp. So tuloy-tuloy yan. Kala mo okay na. Pero hindi. Andyan pa rin yung mga bulok na tissue. Wala na yung ibang lalabasan kundi papunta dito. So ang magiging next mo na, kala mo okay na. Biglang ayan, sumakit na naman. After ilang months, sumakit. Yung pala, nandito na siya. Pupunta yan dito. Okay? Sige, sa discussion natin mamaya. So, ano yung mga different diagnosis? Normal pulp. Okay, pag sinabing normal ang pulp, okay,
So, ang normal pulp, nagre-respond pa rin yan sa pulp testing. So, ano ba yung mga test na ginagawa natin sa pulp na kailangan para mag-diagnose nitong mga cases na to, ng mga pulpal disease? So, we do pulp testing, yung pulp vitality test. Okay? Pwede yung electric or pwede namang mag-a-apply ka ng cold or warm object to test kung vital pa yung pulp. Naintindihan? So, ang normal pulp, it's normal na makaramdam ka ng sense. Pasalamat ka na nangilo konti yung ngipin mo. Pasalamat ka na nag-react yung pulp mo. Ibig sabihin, vital or buhay yung pulp mo. Kasi kung walang reaction yan, ibig sabihin, patay yung pulp mo. Naintindihan? So, ang normal pulp, tingnan mo dun sa, di ba may binigay ako dyan na sa notes? Tingnan, kunin nyo yung notes nyo, yung sa Endodontic Society. Ano ang characteristics ng normal pulp? Can you read dun sa notes? Anong characteristics ng normal pulp? Ano ang reaction niya to vitality test? Nandyan ba yung notes, yung binigay ko na reference? Yung sa Endodontic Society? Meron, wala? Diba meron dong normal pulp? Hindi nyo na binasa. Meron. Anong sinasabi sa normal pulp? That it is symptom-free po and normally respond to pulp testing. Okay, pag sinabing symptom-free, walang pain. Diba? Hindi ka nakakaramdam ng pain, walang discomfort. Pero, pag naggawa ka ng, nag-test ka, nag-pulp test ka, merong response, positive to pulp vitality test. Okay? Pag sinabing pulp vitality test, pwedeng electric yan or pwedeng kumbaga manual na mag-a-apply ka ng heat. Meron yan parang yellow na ganon. Okay? Ice, apply mo doon. Pag biglang, mangilo, di ba? Ganun din tayo pag biglang umano ka, bigla ice cream, umano ka ng yellow, di ba? Kahit paano makakaramdam ka ng parang sensitive, di ba? Yung cold na i-interpret as sensitivity. Okay? So it doesn't mean na sira yung ngipin mo. Intact yung ngipin mo pero nakaramdam ng sensitivity sa cold or sa warm, sa hot object. Ibig sabihin vital yung pulp mo. Parang tines mo lang kung buhay siya. Okay? So ang normal pulp, okay, dapat yan nagre-respond. Okay? So halimbawa, ba't wala naman akong caries pero ba't walang response? Hindi natin alam. Pwedeng meron ka ng resorption dun sa dulo. Ha? Pwedeng intact yung crown mo pero yung pala meron kang root resorption. So doon nang galing yung necrosis ng pulp mo. Yun yung naging dahilan ba't namatay yung pulp mo. So hindi laging dahil kay caries. 'Di ba? Na-mention na natin 'yan. May damage kay pulp, pwedeng resorption. Yung pala doon ka sa loob nagsimula ng sira. 'Di ba? Lahat 'yan damage to the pulp. Okay? So yun yung lahat kasi ng cases na to, normal, reversible, up to previously initiated therapy. Kumbaga, we are dealing with the pulp only. Okay, diseases of the pulp to ha, intact pa, nandito pa lang naka-confine yung disease. Intact pa ito, buo pa yung bone, wala pang pumapasok na inflammation wala pa sa periodontal ligament, wala pa sa bone. Nandito pa lang sa loob. Okay? So even if you do, kasi ano pa yung ibang test na ginagawa? We do percussion. When you do percussion, you apply, itatap mo yan yung handle ng mouth mirror para magtatap ka ng konti. You apply slight pressure to check if nandito ang inflammation. Kasi pag tinap mo yan, mag-apply ka ng, can you see my cursor? So yung cursor ko, parang yung handle ng mouth mirror, itatap mo, parang pupukpukin mo. Okay, ang chine-check mo doon kung meron ng damage to the periapical tissue. Okay, so you should do that also. Lahat yan gagawin, ipipress mo, kasi i-check mo. Okay? Anong purpose ng percussion test? To check for vitality of, hindi vitality, to check for the presence or absence of periapical involvement or lesions. Okay. Ngayon, ang sabi ko,
Ang sabi ko, ang disease natin nandito pa lang sa pulp. Okay? So, pag nag-percussion test ba tayo, anong magiging response? You do percussion test. Anong purpose ni percussion test? To check for the presence or absence of what? Presence or absence of periapical involvement. Okay. Pag itong mga diagnosis na to, nasan ang disease natin? Nasan ang disease natin? Confined pa sa? Asan? Andito pa lang, di ba? Wala pa, hindi pa lumalabas doon. Do you understand? Can you follow? Naiintindihan? Naiintindihan ba? Okay, ulit. Ano yung mga test natin? Para ma-check kung vital ang pulp, anong ginagamit na test? Alamilio, anong test? Pulp vitality test. Okay, anong purpose ni pulp vitality? Ayun nga, andun na, pulp vitality. To check for the vitality. Pag sinabing vital yung pulp, kung buhay pa ba yan? Nagre-respond pa. Okay? Basta't nagre-respond siya, kay malakas, kay mahina ang response, basta't nagre-respond pa siya, ibig sabihin vital, buhay pa yung pulp. No response means the pulp is necrotic. Do you understand? Do you understand? Okay. So ano naman ang purpose? Bakit naman pupukpukin natin yung ngipin? Para saan naman ang percussion test? Percuss, pupukpok. O para saan ang percussion test? Sige, bakuli. Para saan ang percussion test? To check the presence or absence po of Okay, check mo kung yung disease ba lumabas na dyan. Okay? So kahit, basta yan, lahat test gagawin mo yan. Okay, so ano pa yung isang test? Palpation. So ipapasok mo yung fingers mo around the tooth na tinuturo niya. Okay? Ipapalpate mo yung soft tissue, papalpate mo yung bone, yung supporting bone, okay, dun sa buccal, okay, dun sa palatal, okay, papuntang lingual. Papalpate mo yon, tapos titingnan mo rin yung color ng soft tissue. O palpation test and then visual examination. Okay, ang purpose naman nun to check for the presence of swelling, kung merong redness, okay, presence of fistula. Pag sinabing fistula, yung parang pimple, kung merong opening, kung lumabas na ba dun yung nana. Naintindihan? So lahat yun ng test gagawin para malaman mo kung nasa loob pa lang ng pulp, kung meron ng periapical involvement, kung yung nana lumabas na sa soft tissue. Naintindihan? So ulit, pag may masakit na ngipin, okay, mating yung pasyente, okay, gusto mo malaman, oy, parang nasa pulp na ang disease nito, di ba? Based doon sa mga symptom niya, sumasakit, pag kumagat ako, kumain, malamig, sumasakit. O ano yung mga test na gagawin mo? Ayan na si patient. Ano yung mga test na gagawin mo? Ano yung unang gagawin na test? Sagot, yung iba naman. Anong unang gagawin na test? Pastrana. Pulp vitality test po. Oh, anong purpose nun? Bakit mo gagawin ang pulp vitality test? Anong gusto mong malaman? Yung vitality po ng pulp po. Okay, kung nagre-respond. So, anong mga indications? Pag may response, anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, vital po yung pulp. Okay, buhay si pulp. No response means? Necrotic pulp po. Pulp is necrotic. Patay na. Okay, very good. O next, ano pa ang test na gagawin? Miss Torres. Torres, ano pang sunod na test na gagawin mo? Kahilig. Ano pang test na gagawin? Miss Kahilig. Percussion po daw. O ano naman, bakit mo gagawin ng percussion test?
Check po yung Paano presence, gagawin ng percussion? Yung presence or absence po ng periapical involvement. to check, hindi yung percussion test, presence or absent. Purpose, di may verb ka dapat doon, to check, to check for the presence or absence of periapical lesions or periapical involvement. O, ano pa yung test na gagawin mo? Miss Tamargo. Miss Tamargo. Visual examination po. And, nagkasabay na yon, visual. Siyempre, habang kinakapa mo, nakatingin ka doon. And visual and palpation po. Okay, palpation test. Kakapain mo, Iraran yung fingers mo dun sa buccal mucosa. What is the purpose of that? Is to check for redness, swelling, and also presence of fistula. Fistula. Okay, dun mo din ma-check for, you can also check yung mobility. Pwede mong hawakan yung ngipin. You can also check for presence of mobility. Okay, kung merong tenderness, minsan pag ganun po lang, aaray na yung pasyente. Okay, so lahat yun ino-note mo ano yung result. Whether positive or negative, lahat yun ino-note. Okay, so yung mga test mo should be A, B, C, D. Ano yung mga test? Okay, vitality, percussion, palpation, tama, visual examination. So lahat yun, ilalagay mo yung result kung negative or positive. Okay? Ano pa yung isang test na kailangan natin? Kailangan natin mag-take ng radiograph. Okay? So meron doon. So radiograph. So lahat ng to, dito muna tayo kasi nasa pulpal tayo. Di ba sabi natin, nasan ang disease natin? Nandito pa sa pulp, right? So pag nag-radiograph tayo niyan, intact pa to. Okay, ano lang makikita natin sa radiograph? Ano lang makikita? Halimbawa ito, ni-radiograph mo. So ito lang makikita mo dyan, the presence of large caries, okay? Class 2, class 1, lagay mo dyan, large caries on the occlusal with, gano'n. With pulpal, makikita mo naman, deep caries involving the pulp. Makikita mo na doon kung up to yung extent. So sa radiograph, anong nakikita mo? Presence or absence of caries. You can check the length of the crown. Andyan, presence or absence of caries. Okay? Yung depth ng caries, machi-check mo na. Okay? Kung meron ng pulpal involvement. Okay, by checking on the depth of the caries, okay? Aside from that, you can also check if the periapical tissue is intact. So presence or absence of periapical radiolucencies. Okay, you can also check for the presence or absence of widening of the periodontal ligament. Kasi pag pumasok na yan dito, ayan na, magkakaroon na ng, kasi nandito na yung inflammation. So, pwedeng magkaroon na ng widening of the periodontal ligament. Pag meron ng lesion, meron ng periapical radiolucencies. Okay? Ulit, so ano ang mga makikita natin sa radiograph? Sa crown, anong pwede mong makita? Ano muna makikita mo? O pag meron dyan radiolucent, so anong nakita mo? Anong explanation mo dyan? May radiolucency dyan. Presence or absence of? Ng caries po, Doc. Caries Pati po yung depth makikita. Present absence, you can also determine the size, the depth of the caries. So pag nakita mo, wala naman dito, intact dito. So, ibig sabihin, yung disease of the pulp, pwedeng hindi galing dito. Di ba? Walang caries. Intact ang crown. So, pupunta ka ngayon sa root. Ayan. Pwedeng makita mo yung root, kaya pala. Dito nanggagaling. Makikita mo, nandito yung radiolucency. Di ba? Yung sinasabi ko na possible na meron kang external resorption. Okay, kasi dito mo nakita. Kaya it is very, basta't may pain, may maging part ng routine check-up nyo yung radiograph. Okay? Pag you want to see more in detail, you can request for an additional periapical, okay, of that particular tooth para mas detalye nitong periapical. Okay, naintindihan na? May histologic examination ba tayo na gagawin?
Mag-histologic examination ba tayo? Yes or no? Ha? Mag-histologic tayo? No po. Di tayo magbabiopsy and you know why or you know the reason why. Okay? So, yun lang yung mga test na pwede nating gawin. Okay? Aside from, very important, yung patient history. You interview the patient. So, dun niya i-describe yung patient history. Ha? So, kailangan tanungin yung pasyente. Kailan ho nag-start yung sakit? Gaano katagal? Ano ang nagkukos ng pain? Okay, yung trigger, what triggers the pain, the duration of pain, okay, the type of pain, okay, moderate ba, slight, throbbing, pulsating yung pain, sensitivity lang. So those are the things that you ask and will help you determine kung ano ulit yung diagnosis. Naintindihan? Ha? Okay? So what are the different diagnoses? So, tandaan nyo, pag reversible, anong ibig sabihin pag reversible? Read dyan sa ano. From the word reversible, anong ibig sabihin? Once the stimuli is removed po, babalik na po sa normal. Okay. So, parang na ganun mo lang. Konting-konti lang. Okay? So, kumbaga yan, pero dapat yan, para mabalik mo sa normal condition, the tooth has to undergo treatment right away. Okay? Halimbawa, dun mismo, na-expose yung pulp. Huwag mo nang hayaang naka-expose. Dun mismo, lagyan mo na ng medicaments, gano'n. Allow it to heal. Then the pulp can, kumbaga, andun pala konti lang naman ng portion ng pulp ang na-damage. Okay? So the pulp can still, hindi basta't damage, tuloy-tuloy yan. Sabi ko nga, according to severity. Diba? Kasi meron tayong diagnosis na reversible. Okay? Halimbawa, aksidente, na-expose mo yung pulp, nag-excavate ka, cavity preparation, biglang, uy, may mapula. Mapula lang. Kahit sabihin mong dumugo ng konti, merong pinpoint. Okay? I-sterile mo agad yan. Huwag mo nang patagalin. I-isolate. Diba? Pag nag-restore naman, naka-isolate yan. So, hindi siya naka-expose sa saliva. Okay? Kaya lang, siyempre, hindi natin alam yung materials mo. Sometimes, hindi sterile yan. Yung cotton mo, saan ka lang kumuha. So, pwede pa din pumasok yung bacteria. Okay? Pero, lagyan mo na kaagad ng medicament. Okay? So, ang solution dyan ni pulp, kumbaga meron namang mga defensa si pulp. Okay? Mild so kayang-kaya niya pang mag-form ng, di ba yung sa dentin, it can form reparative dentin, secondary dentin. Okay? So, safe na ulit si pulp. So, dito sa reversible pulpitis, kumbaga, ang main na nag-work is your defense mechanism. But of course, treatment is needed. Immediate treatment is needed. Okay? In order for the pulp, allow the pulp to recover. Naintindihan? So, ito pwedeng mild to moderate. Pero yung moderate, medyo boundary na yon. Pwedeng, i-observe mo na yon, aabangan mo mga after a month, check mo kung vital pa or nawala na yung pain. So, yung moderate, medyo boundary yun. Pwedeng mag-reverse pa to normal or pwedeng mag-continue na to irreversible. Kasi wala tayong clear boundary. Okay, hindi natin masabi, ops, hanggang dito yung point na kaya pa. Lahat observe lang. Naintindihan? Kasi hindi natin nakikita, wala tayong basis, symptoms lang ang basis natin. So, we just need to observe. Okay? So, kumbaga, pag halimbawa, like yung sabi ko sa'yo, nagka-cavity prep ka, okay, may caries, cavity prep ka, pag biglang ganun, oops, nagkaroon ng pulp exposure. Kumbaga, isugal mo pa rin yung try mo pa rin i-restore, lagyan ng temporary feeling, halimbawa sobrang laki. Kumbaga, itry mo pa rin na baka sakali mag-reverse ito. Baka sakali, this is just a case of reversible pulpitis. Diba? So you put filling, you put medicament, you allow the pulp to heal, you allow the dentin to deposit reparative or secondary dentin. Observe, okay, pag okay na, hindi sumakit, tuloy na, okay, then you can put your permanent restoration. Ibig sabihin, na-restore mo yung pulp, na-reverse mo yung pulpitis. So it was a case of reversible pulpitis. So only then you can say na ang diagnosis mo is reversible pulpitis. But, for example, patient comes in, large caries, okay? Nag-debridement ka. Pag ganun mo, may pulp exposure.
Okay? Siyempre, ganun ulit. Tatry ulit natin. Okay? Pero, siyempre, iba-iba yung pasyente. Pwedeng sa kanya, mas mataas na yung, bago pa na-expose yung pulp, okay? Pumasok na yung mga bacteria doon sa dentinal tubules. Maraming bacteria na. Okay? Tapos, kahit nag-ano ka, after 2 weeks, ganun pa rin masakit, then you can say that this is not reversible pulpitis anymore. This is irreversible. Then you can modify your treatment. Hindi na to pwedeng lagyan ng permanent restoration kasi lalo lang sasakit. So, ang treatment mo na, root canal treatment na. Naintindihan? Kasi ibig sabihin, ang case mo na ay irreversible pulpitis. Tuloy-tuloy sumakit. Kahit nag-try kang kumbaga ang option mo dun is parang nag-ano ka pa, nagdi-differential diagnosis ka pa na possible na this could be a reversible pulpitis. Naintindihan? Naintindihan? Ito, internal resorption to. Okay? So, yung next is irreversible. Okay. So, tandaan nyo, basta pag sinabing irreversible, wala na. Kumbaga, na-invade na talaga ni bacteria. Natalo na yung defense mechanism, natalo na yung pulp. Okay, panalo na ngayon ang bacteria. Mataas na ang bacterial invasion. Okay, so the pulp now will be ito na ang diagnosis natin. Okay, so initially, basta't masakit, di ba? Tuloy-tuloy. Ito, napakasakit nito. Hanggang gabi, tuloy-tuloy, hanggang sa ulo, masakit ang ngipin. Yun yung tinatawag na symptomatic irreversible pulpitis. So, ibig sabihin, ito yung time na yun nangyayari na lumulobo, di ba? Tumataas yung volume ni pulp kasi merong inflammation, di ba? Naglalaban yung bacteria and yung ating defense cells. So, merong inflammation. So, alam na natin, pag may inflammation, ano nangyayari? Lolobo yung pulp tissue. Tumataas ang volume ni pulp. Okay? Anong dahilan? Bakit merong pain ulit? Bakit ito ay napakasakit? Bakit napakasakit yan? Tingin nga, sinong pwede magkwento? Bakit yan biglang ang sakit-sakit? Ano nangyayari dyan? Bakit napakasakit? Yung paulit-ulit kong ina-explain. Bakit sumasakit? Yung parang sa LRT. Sige nga, can you explain? Bakit ang irreversible pulpitis ay napakasakit sa symptomatic stage? Oh, wala na. Hindi na alam ang paliwanag. Ang tagal natin nag-explain doon. Okay, Miss Ocampo. Bakit? Sige, in your own words. Kahit kwento lang. Kaya po sobrang sakit, Doc, kasi may influx po ng fluid, like yung mga defense cells po. Tapos, syempre, hindi po sila nakakalabas since wala pong cavity na ano. So, yung pressure din po is tumataas. Kaya nagkakaroon po ng severe pain. Okay, there is no swelling kasi. Ito na naman yung dahilan, yung special characteristic. Okay? There is continued influx or inflammatory products and fluid, edema, di ba? Inflammatory fluid. So, kumbaga, yung influx ng blood, biglang tumataas ang blood supply dyan eh. Okay? So, equals, ang effect nun, there is increased volume of the pulp during inflammation. The volume of the pulp increases. Bakit nag-i-increase? Ano yung mga sinabi ni Mr. Campo? Dumadami ang blood cells, okay? There is increased blood flow. So, lahat yun, ang effect nun is, ang magiging effect nun is tataas yung volume, lalaki yung volume. Kumbaga, magsiswell si pulp. Okay? However, okay, since it is confined in a hard tissue, okay, yung increased volume of the pulp causes what? Saan nanggagaling yung pain? Pag nag-increase ang volume, what will happen? Bakit nagpi-pain? Sino ang naiipit? Yes, Asubar? Impeachment po of nerve Hindi impeachment ha, hindi impeachment, impinge. Iba yung dun yun sa dun yung sa EDSA yung impeachment ha, sa Senado yan. Sorry po. Impeachment ha, impinge, naipit ha, nai-impinge.
Okay, increased volume of the pulp will result to impingement of the nerve fibers, thus causing pain. Naintindihan na? Pag inipit mo, ikaw, sige, diinan mo yung kamay mo, tuloy-tuloy, ipitin mo dyan sa ano. Sige, patungan mo yan ng mabibigat na ano. What will happen to your kamay? Di ba? Sasakit, mamamanhid. So, ganun na nangyayari kay Pulp. Ipitin yung nerve fibers. Wala namang ibang alam ang nerve fiber dyan, kundi mag-cause ng anong klaseng sensation? Ano lang ang kukos? Ipitin mo yan, lagyan mo ng malamig. Ano lang ang reaksyon ng nerves dyan? Ano lang? Pain po. Pain lang. Bakit? Ano ulit ang dahilan doon? Bakit pain lang? Anong dahilan doon? Because? Free nerve ending lang po yung meron. Naiintindihan na. Ha? So may mga reason bakit pain lang, bakit hindi nagsiswell yan, bakit masakit. Okay? So, yung time na yon na nagkakaroon ng inflammation, okay, ang diagnosis natin doon, symptomatic irreversible pulpitis. Kaya sumasakit, ibig sabihin naka-confine yung swelling na i-impinge ang nerve fibers. Okay? So, halimbawa, walang treatment done. Wala, tiniis lang nung pasyente. Wala hindi niya afford. Uminom lang siya ng gamot. After 1 week, sabi niya, okay na, hindi na sumasakit. Ano yung posibleng nangyari? Kasi, di ba, ang case natin, may malaking caries dyan. Bakit biglang, after 1 week, hindi na bumalik yung pasyente? Sabi mo, kailangan na, i-root canal yan, bumalik na. Tapos tinawagan mo, di Doc, okay na, nawala na po yung sakit. Tapos nagpapasta ka na ba ng ngipin? Hindi po, nawala lang. Okay na po. So, hindi na babalik yan. Walang treatment done. So, ano yung posible nangyari doon? Bakit nawala? Nagkaroon po, Doc, ng opening. Yan. Pwede yung presence of caries po. Oo. Due to large caries, okay, it could be possible that there was a crack, opening was created, an opening or a crack was created. Okay? So, anong effect ng crack na yon? Okay? With the presence of a crack on the tooth or on the caries, okay, an opening was created, thus there is now parang opening for the release. Okay, because of the crack, okay, yung crack na yon resulted to a release of the pressure. Okay, release yung pressure build up. So, nawala na yung pressure build up dito. Kumbaga sa balloon, pinutok mo na yung balloon. Kumbaga doon sa LRT na kayo ay siksikan, ayan na. Okay, ayan na. Ligarda Station, ayan, babaan na. Ibig sabihin, nabutas na, bumukas na yung pinto. Na-release na ngayon, nabawasan na yung mga components sa loob ng train, nabawasan na yung tao. So, the same din dito, nagkaroon ng crack ng opening, okay, resulting to magkaroon na ngayon ng exit for the release of pressure or release of fluid, inflammatory fluids. Okay, so, resulting to ano na ngayon, wala nang ang tawag dito, yung nawawala na yung pain. Okay, nagkakaroon na ng relief, resulting to relief. So the tooth becomes asymptomatic. Ibig sabihin wala ng pain. Naintindihan? Yung case natin, ito, 'di ba? Si reversible, kung walang treatment, it can become irreversible. Do you follow? Parang kwento, tutuloy-tuloy natin yung kwento, walang treatment done. Kasi ganito yan, di ba? Normal. Okay, nagkaroon ng damage, reversible. Nagkaroon ng treatment, balik tayo sa normal. Okay? Okay, reversible. Walang treatment, saan pupunta yan? No treatment done, saan pupunta yan? Saan pupunta? Dito sa lista natin, saan pupunta yan? Irreversible. Punta sa irreversible. Okay. So, irreversible yan. Habang close pa, wala pang crack, intact pa yung crown, though nandun yung caries, ano ang diagnosis natin? Walang nilalabasan. Merong inflammation kasi bandun na yung bacteria. But,
The bacteria, the inflammation is still confined within the pulp. Yun yung within the pulpal cavity. Anong diagnosis natin? Naka-confine, may inflammation. So, anong diagnosis natin? Ito na yan. Naintindihan? Symptomatic. Ngayon, no treatment done. But a crack was created on the caries, resulting to release of pressure, release of yung intrapulpal pressure, di ba? Pati, so, liliit ngayon volume. Mawawala na yung impingement ng pulp. So, the tooth becomes, ito, kaya biglang sasabihin ng pasyente, Doc, okay na po ako. Because the tooth will now enter the next stage, which is asymptomatic. Naintindihan? Kasi no treatment done. Pwede namang irreversible tapos totally walang nararamdaman yung pasyente. That is if it has a large open caries. Pero lahat yan, siyempre hindi naman yan open agad. Dadaan yan sa stage na sarado muna. O dadaan yan sa stage na symptomatic. Now, halimbawa, irreversible, symptomatic yan. Treatment was done. Pero dito, basta't irreversible, pwede pa ba dyan na temporary feeling? Ano na ang treatment natin dito? Basta't start ng irreversible. Ano na ang treatment natin dito? RCT. RCT na yan. Wala na, bulok na yung pulp. Halimbawa dito, symptomatic. Okay, afford ng pasyente. RCT agad, then okay na yung ngipin. Hindi tayo babalik dito sa normal pulp, ha? Wala na tayong pulp. Okay? Magiging treated, asymptomatic na siya. Or pwedeng during root canal treatment, pwede pa rin maging symptomatic. Okay? Yung mga previously treated. Okay? Kasi pwedeng yung dulo, pwedeng nag-over-instrumentation ka, yung mga instrument mo, lumampas-lampas dun sa ito, halimbawa nag-i-instrumentation ka dyan, lumampas-lampas dyan yung instrument mo. So, even sabi niya, patok na root canal na, pero may parang konting pain. Hayaan mo lang yon, observe mo lang, wag mo nang i-disocclude muna yung ngipin, wag mo munang gamitin pang kagat. Hayaan mo munang mag-heal to. Kasi kumbaga may mga nalampasan ka dyan, pwedeng nagkaroon ng konting damage dyan. So, for a while, even after root canal treatment, medyo may pain. So, yun yung tinatawag na previously treated pag nagkaroon ka ng over-instrumentation. Or, pwede namang na root canal mo na pero may na-overlook ka, meron palang lateral canal. So, meron pa rin pulp tissue yun, which can still cause, pwede pa rin yung mag-pain. O yan yung mga senaryo, bakit meron tayo nung previously treated na meron pa ring symptom na root canal na pero may konting pain, may konting sensitivity. Or pwede namang nag-i-start pa lang yung root canal treatment, 'di ba? Hindi pa nasasaid, may natira pang pulp na buhay, may natira pa. Okay? So may inflammation pa diyan, kahit sinabi mong ito, so yung inflammation dito magsisimula na naman yan mag-build up ng pressure, tuloy-tuloy yan. So pwedeng pupunuin na naman niya yan, ayan, sasakit na naman ulit. Kasi basta't may naiwan ka pa, may natira pang pulp dyan, tutuloy-tuloy yan, natira yan ng pulp. Kumbaga sa train, wala ng pasahero. Pagdating sa next station, maluwag na, sasakayan na naman ng pasahero dyan, mapupuno na naman yan. Kasi may naiwan ka pa dito din na pulp. Naintindihan? Meron pang, ayan pa, may magdadala pa dyan ng inflammatory products. Kaya, pwedeng may pain ulit. Ito yung previously initiated. Kumbaga, hindi pa completely, totally na-remove lahat ng pulp tissue. Okay? So, ito yung mga previously treated, previously initiated. Yan yung mga nangyayari. Nag-root canal ka na or na-root canal na, pero meron pa ring symptoms. Okay? Pwedeng may naiwan pa na pulp tissue or pwedeng due to over-instrumentation or pwedeng may na-overlook na lateral canals. Naintindihan? Ha? So, pwedeng dun pa yung mga pinanggagalingan ng pain. May inflammation pa rin. Do you understand? Okay? So, you continue reviewing ito, anong mga symptoms niyan. Basta't ito, ang disease natin is still confined to the pulp. Kaya, ayan ano ang result ng mga test natin, confined to the pulp. Okay? So, sa radiograph,
Magte-take tayo ng radiograph, pero ang radiograph, wala kang makikitang involvement of the periapical tissue. Okay? Pwede, wala. Wala pa. Intact ang periodontal ligament space, walang bone resorption, walang bone destruction dito sa surface. Sa ano? Okay, yung case natin is galing lang sa caries, ha? Wala tayong resorption or whatsoever. Ito lang. Okay. So, review nyo pa ulit ito. Memorize nyo mabuti how to differentiate ano ang characteristics ng pain, ng reversible, ano ang characteristics, ano ang duration, gaano katagal, paano ang pain, okay, matindi, at gaano katagal. Importante yung duration in order for you to determine whether it is reversible or irreversible. Kasi yun lang ang mga basis natin. Okay? Yung tests, yung interview sa patient, and the radiograph. Yun ang mga diagnostic materials natin. Okay? Kung ano yung sinabi ng patient, patient interview, patient symptoms. Okay? Tapos sa dentist naman, yung mga tests, okay, yung mga signs doon. Diba? Pulp testing, percussion, palpation, visual examination, tapos sa radiograph. So, yun ang mga basis natin in order for us to diagnose and determine whether the disease is still confined to the pulp or may involvement na. Naintindihan? Now, pag yan untreated, okay, kahit sinabi mo, hindi na tinuloy si root canal treatment, symptomatic pa, so lahat ng to, from reversible to irreversible, di ba? Pag yan hindi nagkaroon ng treatment, okay, from the pulp, lahat yan lalabas sa periapical tissue. Lalabas siya dyan. Okay? Diba? Namatay na, lumabas na. So, naging necrotic na si Pat. Diba? Ang ginhawa, walang nararamdaman yung pasyente. Tapos bigla, after ilang months, kala niya okay na. Kaya hindi na nagpagamot. Biglang babalik Dok, napakasakit po. Okay, so tandaan nyo, yung bacteria, yung infection, di ba, wala yung ibang lalabasan kundi dito. Tandaan nyo, ang bacteria will always find its path of least resistance. Parang pag nasa traffic ka, nagmamadali ka, anong gusto mong gawin? Hahanap ng kalye na walang traffic hanggang makalabas ka. Di ba? Makalabas ka dun sa traffic, makapunta ka sa pupuntahan mo. Okay? So, ganun din si pulp. Ay, ganun din ang infection. Hahanap yan ng madaling daanan. Path of least resistance. Walang barrier. Walang kukontra sa kanya. Madaling lusutan. Path of least resistance. Hahanapin niya yon. It will find its path of least resistance. Kasi ang pinakang aim niya is makalabas. Saan lalabas? Dito sa gingiva. Okay? Kasi nasa ng infection natin, naka-confine sa ngipin. Okay? Walang labasan sa ngipin. Di ba? Hindi ni root canal. So, saan yan lalabas? Papunta na yan ngayon. May butas dun eh. Di ba? Dito tayo. May daanan dito, makipot. O, labas tayo dito. O, yun. Di ba? May periapical, mayroon ditong periodontal ligament space. So, dyan muna siya lalabas. Okay? So, hindi kaya ni periodontal ligament space kasi maliit lang. Talong-talo ito. O, dito tayo sa bone. O, malambot to. Manipis lang yung compact bone. Malambot. Labas siya dun. O, once lumabas yan dyan, nasa bagong compartment siya. Di ba? Nasa bone na siya. Nasa periapical. Ayan. Periapical, mag-i-start na naman siya as symptomatic. Di ba? Meron yung symptomatic apical periodontitis. Yun yung initial, parang acute, mabilis. Oh. Diba? Or pwede naman, malakas yung resistance ng pasyente, hindi mo alam, walang symptoms, asymptomatic, yung pala nandito na. So pwedeng chronic, pag sinabing chronic, yun yung parang asymptomatic, wala na, long-standing, okay, konting ano lang, konting sakit lang. Okay? So, ibig sabihin, pag lumabas yan dito, periapical disease na yan. Pwedeng maging acute, okay? Yun yung masakit. Or pwedeng maging chronic. Yun yung walang symptom.
Delikado nga yung chronic kasi kala ng pasyente okay lang, hindi siya ganun kasakit. Pag yan ay acute, symptomatic yan, diyan talaga pupunta yung pasyente sa doktor kasi napakasakit. So ito, hindi mo alam yung chronic, nandiyan pala, palaki ng palaki, kampante ka. Ayan na ang ulan. Okay? So you continue reviewing this, tapos continue, okay, study and advance yung periapical. Basta ang kwento nun is bakit nagkaroon ng periapical? Kasi yung infection dito, anong gagawin niya? Anong hahanapin niya? It will find its what? Ano yung hahanapin ng infection para makalabas siya? Ang purpose niya is lumabas. Diba? Lalabas siya dito, lalabas yan dun. Dito, space na yan. Kailangan makalabas. Parang yung pigsa, kailangan putukin mo para lumabas yung, ito, walang tutulong sa kanya kundi siya rin. Siya mismo si infection ang lalabas. Diba? Ang tulong mo dyan, i-root canal, ay hindi nagpa-root canal. O sige, sabi ni infection, sige, ako na lang hahanap ng lalabasan ko. Okay, ano yung hinahanap ng infection? Sa paglabas niya, bakit siya kumakalat? Bakit siya kumakalat? Ano yung sinabi ko? Infection. Oh, wala na, natulog na. Kasi yun yung ano na, sige, Ariola, infection. Infection will always find the path of this resistance Yan, po. hahanap at hahanap siya ng lalabasan. Naintindihan? Ha? O kaya yan ay kumakalat dito. Kaya yan lalabas dito. Kasi nandyan pa hindi mo ni-root canal. Yung case natin, yung hindi tinitreat na pulp disease. So hanggat nandyan yung infection, dyan yung mga dumi, okay, hahanap yan. Kaya yan kakalat. Kaya yan napupunta dito sa periapical in untreated na pulpal disease. Untreated pulpal disease will advance to the periapical tissue, causing periapical diseases. Okay, hindi pa rin trinit, nasa periapical, ibig sabihin, nandun pa rin yung infection. O, si infection, hahanap pa rin yan. Kaya, yan, lalabas na yan dito, yan. Magbubutas na yan dyan. Makikita mo may butas, tuloy-tuloy, may lumalabas na nana. Okay, yun na. Yun na yung mga soft tissue infections na. Okay? So, for next meeting, we will continue with yung nandito na siya. Okay? So, tuloy, kumbaga season 2 ng kwento natin ng untreated na ganito. Untreated na irreversible pulpitis or pwedeng discontinued or faulty. Kumbaga, pag palpak ang endodontic treatment, pwede yang magganyan. Hindi porket na endo na, kung medyo palpak yan, ibig sabihin palpak, kahit na endo na yan, makikita nyo yung ngipin na may root canal treatment na, pero hindi natin alam, palpak pala, meron palang hindi na seal na kagaya nito. Ayan, may lateral canal, hindi pala na seal. Okay, after 3 months, Dok, na root canal na to, bakit sumasakit? Makikita mo, nandito na, may radiolucency na. Okay? So, kahit na root canal, okay, if root canal treatment is failed, okay, then it can cause periapical. So, hindi lang yung untreated na irreversible pulpitis. Okay? Endodontically or faulty endodontic treatment can also lead to periapical disease. Naintindihan? Naintindihan. So, for next meeting, we will continue. Dito na tayo. So, i-review nyo ito mabuti, masterin nyo na. Kasi dito, ang basehan lang naman natin ay ano ang duration, anong characteristic ng pain. Kasi wala tayong makikita sa x-ray. Nandyan lang yan. So, ang basehan lang natin ay yung mga results ng ating test. Saan siya positive, saan siya negative. Okay, anong sinabi ng pasyente, gaano daw kasakit, gaano katagal yung pain, ano ang nagtitrigger ng pain. Okay, so you continue reading, then you can add doon sa mga, halimbawa, ang nakalagay lang doon sa journal report mo ay ito, ganito lang. Pero doon sa nabasa mo na reference, okay, meron din possible din na ito pala. So you can add, incorporate mo doon. In addition,
Cases like this patient may also feel ganyan-ganyan. Do you understand? So mag-a-add ka na ngayon ng notes dun sa summary mo nung journal mo. Kasi pwedeng may mga symptoms or other results or other features that may not be present in your case. Naintindihan? Kumbaga, i-collaborate mo na. Ano yung meron dun sa journal report mo plus ano yung nakita mo dun sa mga text or references mo. Okay? So you continue with that. And then you can compare your results with your, 'di ba, dalawa-dalawa lang naman tayo sa bawat case. So you can collaborate with yung another pair, compare your results, and then you can discuss your case. So pwede kayong mag-meet, mag-collaborate. Oh, ito yung result namin. Sa result namin ganito, ganyan. Sa inyo, ganito din sa amin. Anong sabi ng libro? Okay? So i-collaborate mo na ngayon yun. Okay? Tapos yung two groups, you can present one single, nandun na, nakasummarize na lahat. Okay? So yung summary nung two pairs na yon, andun na yung finding ng bawat pair, plus yung additional notes na nakita nyo sa ano. It may sound plenty, pero simple lang yan. Kasi pulpitis pa lang naman tayo. Naintindihan? Ha? So, collaborate na yung bawat pair sa bawat disease. Do you understand? So, mag-uusap na ngayon yung dalawang pair sa ano yung findings nyo, and then ano yung natutunan nyo from the lecture, ano yung nabasa nyo from the references. You may get other references. Okay na? Clear na tayo sa assignment. Clear na tayo sa assignment? Yes. Doc, yung sa summary po or conclusion po, naka-bullet form din po or paragraph na po Oo, yun? hindi. Alam niya namang tinatanong pa ba yan? Midterms na tayo. Yan ang unang-unang sinabi ko. Ha? At saka kayo simula midterms, lahat ng pagkakamali nyo sa format, pangalan nyo, surname first, class number, sige, lahat yan. Babawasan ko. Learn to follow instructions. Pag nagtitake kayo ng mga national big exams, isang mali mo, tanggal ka, sira ang karir mo. So you should practice following instructions. Saan ilalagay ang class number? Saan ilalagay ang section? Anong mauuna? Surname? Kita niyo yung papel niyo. Gigil na gigil ako sa class number niyo. Ulang na lang yung buong papel niyo, isulat ko ang class number niyo. You start with simple instructions. Paano pa yung mga complicated instructions? This is part of your training. Sabi si ma'am naman, arte-arte. Well, bahala ka. Pagdating sa mga pupuntahan mo, laging may instruction. Pag nasanay ka na hindi ka nakikinig, hindi ka very detailed sa instruction, pwedeng maging kasiraan ng career mo yan. I'm telling you. May mga instances na one false move, tapos ka. Okay? So, lagi, mag-follow ng instructions. Okay? Okay na, alam na yung gagawin. So, pwedeng, if you have free time later, okay, alam nyo naman, di ba, ano naman doon, sino kayo yung two pairs for this particular condition. Okay? So, mag-collaborate. Anong findings nyo? Ano yan? So, i-summarize nyo na. So, kumbaga, next meeting, parang magpe-present, parang isa na lang for each disease. Naka-collaborate na yung findings nyo from your journal and then from the notes. Naintindihan? Naintindihan na? So, you make one, short presentation lang yan. Tapos, i-submit nyo yung journal, kasama yung findings ng bawat pair. Tapos, yung naka-collab nyo na summary ng buong case. Hindi isang lang yan. Okay, may question?
Yes. Sige. Just turn on your microphone. What is your question? Doc, sorry po pero na-late po ako kanina. Hindi po ako nakapag-attendan. O, ano pa? A question about the assignment. Wala na? Clear na? Clear na? Oh, yes or no? Okay. Sige, you may go. Thank you po, Doc. Okay. Thank you po, Doc.